Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, labis ang gulat ni Dalia nang makita ang buwaya sa compound ng bahay ni Artemis. Ngunit nagtaka siya dahil hindi siya inano ng buwaya. Sa halip, ito'y biglang umurong at lumayo. Sa bukirin, naalala ni Negra Diabla Seador na minsan na niyang isinumpa sa kadiliman. Sinabi niyang kapag nakabalik siya sa farm, gagamitin niya ang kapangyarihan ng kadiliman upang mapasunod din si Aris. Hangad ni Negra Diabla na maging alipin at tagasunod niya ang dalawa. Dumating si Ador sa farm na pagod at labis ang pagkagutom. Inakala niyang katapusan niya ang kanyang kalagayan. Ngunit sinabi ni Negra Diabla na hindi siya mamamatay. Samantala, habang nasa bakuran ng kanyang bahay si Riani, biglang nagpakita sa kanya ang buwaya. Natigilan man dahil sa takot, nanatili siyang kalmado at isinagawa ang mga tinuro sa kanya ni Artemis. Hindi siya nasaktan nang tangkain siyang lapain ng buwaya at ito'y tumalon. At ngayon, narito ang karugtong ng nobilang pinamagatang Immortal. Di ko nakita kung saan siya patutungo. At biglang
nawala. Di ko naman nakita. Ano? Kaya, alangan na umalis. Paano siya makakalabas dito sa bakuran? Ang taas ng bakod. Oo nga. At paano nakapasok dito ang kalaking buhayang yun? Ganun ba? Yung motor ni Amarian, nandyan na si Amar. Riani, sasabihin mo ba kay Amar ang nangyari dito? At may buhayang pumunta dito? Oo, Dalia. Kailangang malaman ni Amar. At hahanapin natin ang buhaya na yun. Yan ang sinabi ko kina Riani at Dalia. Marami silang makikitang nilalang na ikagugulat nila. Karaniwan lamang yon dahil tao sila. Nakakatakot para sa mga mortal ang mga mababangis na hayop na nagpapakita sa kanila. Akit ako sa rooftop para masuri ang paligid. Alam ko na. Paliliparin ko rin ang high-tech camera para mabantayan at makikita ko ang malalayong bahagi ng lugar. Iyan ang dahilan kung bakit ipinilit kong magpatayo ng bakod at bahay sa mismong tabi ng lote kung saan nakatayo ang bahay ni Riani. Iisa lang ang nasa isip ko noon. Walang iba kundi ang maprotektahan ko sila sa lahat ng oras. Wala akong nakikitang tao sa rooftop ng bahay ni Riani. At ayon ang camera. Parang ibong lumilipad na nagmamasid sa nilika. Malaking tulong nito sa pagtuntun ko kung nasaan ang tulad kong dayuhan na napadpad sa mundo ng tao. What? Nasaan na si Ares? Hanggang ngayon, mahimbing pa rin ang tulog. Hindi niya ugali ang maging tamad. Palakad-lakad lang siya palagi noon. Hindi siya mapakalay kapag nasa farm. Pero ngayon, natutulog pa rin. Hindi ko siya gigisingin. Hayaan ko siyang matulog hanggang gusto niya, kahit pa 1 taon.
Kakaiba lang dahil alam kong hindi natutulog lagi si Aris. Pero ngayon, hindi na gumigising. Parang patay na. Ay, lalabas muna ako dito. Hahanapin ko nga si Tandang Diabla. Ay, nanghihina ako. Ador tao. Paano nangyari yan, Nina Diabla? Paano na? Hindi ako marunong manggamot tulad mo. Wala akong alam na magagawa ko para matulungan ka. Wala kang magagawa. Tao ka lamang. Talagang hindi tao ang matandang ito. Hindi ka ba nagtataka o natatakot sa akin? Hindi. Naawa lang ako sa'yo. Ikaw ang kaawa-awa. Palagi kang naluloko. Ano? Napakadaling manipulahin ang isip mo. Paano kung umiikot na ang ulo mo at baliktad na ang mukha mo? Ano? Anong sinasabi mo? Paano mangyari yun? Ganito. Ano ka ba? Bakit mo ako itinulak? Ay, wala ka na, tao. Hindi mo ba napansin? Umiikot na ang ulo mo. Ikaw talaga? Napaatras lang naman ako. Sinabi mo nang umiikot ang ulo ko. Ay, naluloko ka na naman kahit tanghaling tapat. Ikaw naman, hindi kita pinagtatawanan. May sakit ka nga tapos ganyan bang sinasabi mo? Ama, hindi mo pa rin napapansin? Tingnan mo ang katawan mo. Bakit naman ang katawan ko? Bakit? Ano itong nakikita ko? Ang aking likuran naman na. Naniwala ka na ba sa sinabi ko? Kung ganon, totoong umikot ang ulo ko. Hindi pwede ito. Ayusin mo ito, Tandang Diabla. Ang kabilang banda, may nag-iisang bahay. Ano kaya ang nandyan?
May swimming pool. I-focus ko nga. Ano kaya ang nandyan sa swimming pool? May gumagalaw na parang buhaya. Buhaya ang nasa gilid ng swimming pool. Kailangan kong malaman kung saang lugar yan. Ganyan. Tulog ka lang ng tulog. Nakakubli ka lang dyan sa iyong teritoryo. Ikaw, buhaya komando. Mag-antay lang tayo ng magandang panahon. Alam ko kung saan hahanapin ang kaaway dito sa mundo ng mga tao. Dito. Oo. Dito sa mundo ng mga tao. Mabilis ang pagkatalo ng taong iyon. Pero hindi tayo basta-basta magtitiwala. Buhaya komando. Kasi kung hindi ako nagkakamali, yun na ang kalaban natin na sinabi ni Reyna Hadessa. Buhaya komando, huwag kang mag-alala. Kung matatapos na ang misyon natin dito sa mundo ng mga tao, may ibibigay si Reyna Hadessa na gantimpala mula sa kanya. Babalik na tayo sa dati nating anyo at pinanggalingan. At mapapatawad na din ang mga kasalanan natin sa ating kaharian kung saan tayo nagmula. At ikaw din, buhaya komando. Umaasa ako na mapapatawad tayo. Kahit nakalimutan ko ang aking sasabihin, alam ko na pati ikaw, nagmamakaawa ka para maibalik ka sa dati mong kalagayan. Ganyan. Umayon ka sa mga sinasabi ko, buhaya komando. Hindi na tayo maibibilang sa mga pinakapangit na nilalang.
naihanda ko ng mga kailangan ko. Kailangang malaman ko kung anong probinsya ang lugar na yon. Kung sino ang may-ari sa mga nakita kong plantasyon. Ganon din ang nag-iisang bahay. Marami akong nakitang kakaibang buhay doon. Maraming klase ng mga hayop. Pero kakaiba sa karamihang alaga ng tao. Oh, Ador! Mabutit na kontak ka rin. Oo. Ay, nako, ikaw talaga. Ano ba? Umuwi na kayo ni Aris. Oo, umuwi na kayo. Wala si Sir Gadon. Hindi na umuwi. Si Carmina ang inaalala ko. Iyak ng iyak. Hinahanap ang kapatid niya. Ano? Bakit? Kumusta si Aris? Nasaan ba siya? Ano ka mo? Tulog? Paano yan? 2 araw natutulog. Hanggang ngayon tulog. Paano yan, Ador? Naku, ay, hindi ako paniwalan yan. Ay, masama na yan na nangyayari, Ador. Ang mabuti pa, itawag mo na kay Sir Gadon ang nangyayari dyan sa farm. Ano ka mo? Takot ka kay Sir na malaman ang nangyayari dyan. Naku, loko ka talaga, Ador. Ano? Hindi ka na nagtatrabaho? Ay, talaga. Ay, piruwisyo ka na kung ganon. Ang mabuti, tawagan mo si Sir Gadon. Sabihin mo lahat ang nangyayari dyan sa farm. At gisingin mo si Aris. Oo, hindi pwedeng natutulog lang dyan. Pauwiin mo na. Pauwiin mo na si Aris. Sige na. Bye. Ay, naku. Ano bang nangyayari? Anong nangyayari sa mga tao? Si Sir Gadon. Ano na kayang nangyari sa kanya? Buhaya Komando. Humanda ka. May pupuntahan tayo. Hindi pwedeng ganito na lang na nag-aantay tayo. Ano yun? May narinig akong motor na huminto sa rest house. Hindi maganda ang nararamdaman ko. Ang mabuti pa'y diyan ka lang, Buhaya Komando. Ang maganda, magiging alibot ka at ikakarga kita sa aking bulsa ng aking saya. Sige. Magiging alibot ka, Buhaya Komando. Sige. Halika na, dalian mo.
Sumuksok ka na dito sa bulsa ng aking saya. Sige na. Kanyan. Ador tao. Sino yon? Bakit siya umalis agad? Ay, nawawala daw. Parang turista. Pero malagay ko hindi naman turista yaon. Dahil wala naman siyang backpack. Ano? Tinanong mo ba kung anong pangalan niya? Ay, oo, pero wala daw siyang pangalan. Ah? Ay, wala ka na, Ador. Tao. Kaya naman pala, masungit ang amo mo. Kasi, wala namang laman ang utak mo. Ay, ano? Sobra naman yung sinasabi mo. Bakit? O, tandang diabla. Lumayo na. Nakalayo na. Pero, susundan namin yon. Ha? Ano daw? Susundan daw nila. Sino naman kaya ang kasama niyang susunod? Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang Immortal. Mula sa panulat ni Lite Astudillo Aquino at sa direksyon Lobimin Aquino Sr. Mula sa Lovelit Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.